Nakakalungkot naman na alis na tayo dito. Pasok na tayo. Andito na tayo sa Busan Station. Nakikita niyo yan, dyan tayo pupunta dahil yan ang Arex. So parang alas 7 tayo magsisimula. Okay, let's go. Is dito po located yung Cebu Pacific. Hello guys! We are down to our last episode dito sa South Korea travel series natin. At ngayon po, dito sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo ang pagpunta natin sa Seoul from here sa Busan. Okay? And aside from that, ang pagsakay natin sa Arex. Kasi hindi tayo nakasakay ng Arex noong pagdating natin dito, diba? Tapos gusto ko din siya ma-experience. But, gusto ko lang i-share sa inyo na mayroong mga convenient way which is ang pagsakay ng bus. Pero gusto ko din kasing i-video naman yung train part dahil para sa mga tao o sa mga audience natin na gusto ang Arex, okay? Pero titignan natin kung ano nga ba ang experience natin at bibigyan ko naman kayo ng verdict sa dulo kung Arex ba, bus ba, taxi ba, transfer ba, ganyan kung anong mas convenient, okay? Ngayon, let's go! Nasa station. So, magpaalam na muna tayo dito sa mismong Haeundae Beach. Goodbye! See you soon! But soon kasi sa susunod na punta ko dito, ang plano ko talaga ay konting araw sa Seoul, Daegu, saka Gwangju and Jeju, okay? Pero parang gusto kong Jeju muna i-prioritize ko, no? Kayo guys, ano mas gusto niyo i-prioritize ko? Jeju, no? Pero babalik tayo ng Seoul for Gyeongbokgung Palace because hindi natin siya experience. Nakakalungkot naman na alis na tayo dito. Ay, nako. Ang saya-saya ko na-experience ko yung South Korea. Thank you, Lord. Thank you, Embahada ng Korea, for giving me multiple entry visa. Dahil dyan, ilang beses tayo babalik dito sa South Korea ng ilang seasons. E na, kapag ka nagpunta kayo dito, itry nyo to. Dito lang yan sa area na to. Tapos dito sa traditional market na yan, ha? Tapos also, huwag nyo kalilimutan itry yung mga ganito. Yung naka-doypak na ganyan, ha? Itry nyo din yan. Oh, grabe, lungkot na lungkot, no? Pero alam nyo ba, kasi nag-livestream ako, ang sinabi sa akin ng isa nating viewer na si Tererunay, na ang tawag pala doon ay joypak. Ay, doypak. Pero alam nyo kung anong tawag ko doon nung una? Parang parang nakapak lang, gano'n. Parang zesto. Ay naman ni Lord. Yung pagpunta natin sa mga ganito, hindi niya tayo inaarawan. Thank you so much. And alam nyo ba, share ko lang sa inyo. Nung dumating ako dito noong October 1, malamig. Pero medyo umiinit. Ba't ganun, no? Siyempre, hindi natin alam yung sagot. Ayan, dito tayo nag-party nila Dave kahapon. Masarap dyan, guys. Yung draft beer nila na peach flavor, masarap. Mga ganitong oras talaga, mga pabalik na ng mga airport, eh. Ganyan, puro may mga maleta na rin yung mga kasabay ko. Okay, andito na ngayon tayo sa Busan Station. At ngayon, dalawang line yung sinakyan natin dito. Ilalagay ko dito sa screen kung ano yung sinakyan. And ayan, from here sa Busan Station, pupunta na tayo sa KTX. Kasi yung KTX yun yung from Busan to Seoul. Ayan, let's go na! So ito po yung daanan natin. Busan Station Underground Shopping Center? Ba't sa shopping center? Pero dito, tama naman to. Ang gawin nyo is, dito kayo, isundan nyo lang yung mga KTX na yan na sign. So yun, ang Busan Train Station. Tapos dito tayo dadaan sa Walkalator na to. Pasok na tayo! Andito na tayo sa Busan Station. Then, always look for that one. Wait, yung sign. Ito, oh. Finally, andito na tayo ngayon sa Busan Station. And actually, ang mismong time ng pag-alis natin dito is 14:00. Yun yung nakabook sa atin doon mismo sa KTX. At ngayon, ikutin na muna natin to. And napakadaming mga restaurants, tapos napakadaming mga bakery, mga coffee shop naman dito. So, bumili muna tayo ng tinapay na pwede natin kainin doon sa loob. Ayun, no, tiga nyo. Napakaluwang, no? Napakalaki. Ayan, so bumili muna tayo dito ng tinapay. Okay. Hindi pala siya tinapay. Para pala siyang yung mga fish cake. Yan. Mamili tayo ng kakainin natin. So, sarap ng mga pagkain, no? So, piling ko magkakwasan tayo. Kwasan! Wait, ano ito? Twist something. Okay siya. Gusto ko custard cream filled donuts. Sige. Isa. So, bumili tayo nitong cookie na to. Sige, ang dami natin nabili, ah. Okay, so malapit na tayong umalis. So dito, nakalagay dito yung mismong departures. So dito tayo sa 14:00 KTX 036. So sa track number 11 tayo. Tignan natin kung andun na. Make sure kapag kaganito is pumunta agad kayo dun sa mismong track para una kayong makapasok. Dahil ang ano naman sa ganito ay usually kasi mawalan kayo na nalaganan ng maleta. Yun yung lagi kong hinahabol. And let's go na. Baba na tayo. So ito na yung car natin. So car number 11. Ay, 8. Let's go. Kita nyo unang-una tayo.
Yan, parang naglilinis, wala ata sila. So, wala pang tao. Pero nagpaalam na tayo, pwede na daw pumasok. So, let's enter. Ayan, so nakasakay na tayo ngayon. At ang na-assign sa ating upuan ay 14B. So if ever kapag bibili kayo ng ticket kay Klook. So kay Klook ko nga pala binook tong ticket natin. So if ever, you can use my code PaulIvan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? Then pagka nakabili kayo ng ticket, mag-i-email sa inyo. So ito, nakalagay dyan, 24, 10, 14, Busan to Seoul, 1400, car 8, 14B. O diba? Tapos bumili din ako ng RX kasi package siya kay Klook eh. So, diba? Dalawa na yung madi-discountan kapag nag-book kayo doon sa Klook. Pwede na pala pumasok. Pinayagan ako kanina ng staff eh. Pero parang naglilinis pa lang sila. At least, andito na tayo, diba? Okay, so we're back here sa Seoul. At ngayon, tara na. Magpunta na tayo. Punta na sa RX, okay? Then, doon na lang tayo maghintay sa mismong Incheon International Airport. Dahil, wala naman na tayong gagawin dito so far. And para hindi tayo madali. Ganun. Okay, so let's go na dyan sa Airport Railroad. Nakikita niyo yan, dyan tayo pupunta dahil yan ang RX. Grabe, I'm so happy. Malapit na tayo baka uwi ng Pilipinas. Ayan tayo sa Seoul Station, ayun as you can see. So, doon tayo pupunta sa Incheon. Ayan, so this is the view. Gusto ko sana bumili ng food kasi puro tinapay lang tayo. Nakikita nyo naman sa mga vlog, sa mga ginagawa natin ngayon, diba? So, doon lang tayo bumili sa airport. So yung RX sa pinakababa siya. Okay. Yan, pababa na po tayo ngayon. Madlang People Dabber Cans. Ayan, so nakikita nyo yan. Hindi tayo dyan. Dito tayo. Kasi sa express tayo, guys. Tingnan lang muna natin. Hello. Excuse me. I purchased via Klook. Okay. So where can I get the ticket? You can exchange your number to ticket from the machine, please. Okay. Thank you so much. Oh, so dito ba exchange? Turuan ko kayo kung paano, ha? Okay, so ngayon click natin tong English. Tapos Incheon International 1 tayo. So, ano ba yung 17? Okay. Ito pala. 1. Confirm. Exchange a ticket dahil voucher. Tapos ito-type natin, okay? If you want the receipt, ayan na. Okay. So, 757 po ang ating alis dito. Tapos, car number 3. Then, ang seat natin is 5B. Okay? So, meron pong assigned seat ha. Hindi yan free sitting. So, if ever kung ano yung nakalagay dito, yun ang susundin nyo po. Tapos, i-scan natin dito yan. Okay? Tapos ito, may schedule dito. Basihan yan. Ito. So, ayun pa yung atin. Pangalawa pa. Pero parang gusto ko nang bumaba kasi hindi ko alam kung ano ang makikita natin dito. Baka dapat bumaba na tayo kasi baka mamaya mahaba pila sa ibaba. Ganun, hindi ko sure. Pala pwedeng pumasok kapag masyadong late tayong mismong time. So, nag-red siya kanina. Kasi ang aga pa natin eh. Kaya mamaya pa tayo. Okay? Kaya pala may mga nakaupo dito sa airport. So, yun pala ibig sabihin nun. Kasi, hindi pwede pumasok. Kailangan at least before 30 minutes ng mismong biyahe. Okay, so andito na tayo ngayon. So, yan. Sumakay tayo sa elevator. So, ito lang elevator na available. Dalawa. Buti na lang una tayo. So, car number 3. Diyan po. Ayan na, look. This is the gate. The door. Andito na tayo ngayon sa loob. 5D tayo. Okay, finally, ito naman tayo na-assign sa mismong window. Meron sa bitan, ganyan. Ayan, nakikita nyo. Wala ako nakikitang charger. Ganun. Pero okay siya, malamig. Okay, update ko na lang kayo. Pero ang nakalagay sa ticket natin, ang dating natin doon ay 1840. Diba? Okay, andito na tayo. Nakatulog ako. Buti na lang. Nagising ako dun sa mga tao. So, ayan na. Let's go up na sa mismong Incheon Airport. Let's go na. Alam nyo ba, gusto kong i-share sa inyo na yung flight natin ay 8:30 AM pa bukas. So, anong oras pa lang ngayon, guys? 6:45 PM ng 14, ng October 14. Tapos, October 15 yung flight natin. So, matagal tayo maghihintay dito. So, sasagutin ko, bakit natin to ginawa? Kasi di ba nga galing tayo ng Busan? So, gusto ko, hindi na ako may stress na andito na ako agad sa Incheon. Plus, meron kasi ako na research na meron ditong parang mga tulugan dito sa mismong airport. Which is, gusto kong i-feature yon para sa mga audience natin na kung saan ang hilig matulog sa airport. And tignan natin, meron ako nakita na meron daw ditong dalawang tulugan. Though hindi ko sure literally yun, pero meron akong sure na isa which is spa on air. So spa siya, pero meron siyang tulugan. So doon, yun yung binabala ko na
puntahan natin. Kumbaga, doon tayo mag-overnight, ganun. Ayan, hello, Incheon! So basically, noong unang lapag kasi natin dito, hindi natin gaano na-appreciate yung mismong Incheon International Airport dahil sa arrivals area tayo. Tapos medyo sabog-sabog na ako na at madaling araw na yun. Pero ngayon, andito na tayo. Okay, so ngayon, exploring na muna natin to. Grabe, napakatagal natin i-exploring to. Kasi anong oras pa yung flight natin eh? So ayan, as you can see, nasa B1 tayo. So ito tayo. And sa facilities, meron dito Capsule Hotel by Walker Hill. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo isa. Tapos, ito po yung Spa on Air. Okay? So, try natin doon sa Spa on Air. Let's go! Tahimik dito sa Incheon. Super. Hindi ko expect na ganito katahimik. Okay, so dito yun. Yung Spa on Air. Sana mura lang din, no? Yun eh. Yun talaga yung dapat pag-usapan. Sana mura. Dito siya sa Passenger Terminal 1 area. So, go straight, then right turn daw. Okay, so yan, nakita na natin yung Spa on Air. So, parang alas 7 tayo magsisimula. Okay, let's go. Ayan, so ito yung gamit. Tignan nyo. Spa, sauna, and rest siya. Nighttime. So, up to 6 hours is 25,000 won. So, okay na tayo doon. So, 6 hours tayo. Buy tayo, card na lang tayo. Okay. So, what time is the check-out time, if ever? Ayan. So, nakaligo na tayo. And nakapag-sauna tayo ulit dito. Kaya lang bawal mag-video doon. Tapos ito, tingnan niya. Ito itsura ng resting room. Parang lang siya, higaan lang, ganyan. Eh, okay lang to. Actually, mas maganda nga sana yung Capsule Hotel. Kaya lang gusto ko din kasi ma-experience tong Spa on Air. Para new experience naman. Para hindi naman puro hotel-hotel tayo. So yeah, papahinga na muna ako. Then nag-alarm ako ng 3 AM. Kasi yung flight natin 8:30 AM. Para lumabas na lang tayo ng mga bandang alas 3, gano'n. Okay? Okay, so good morning sa inyong lahat. It's already 4 AM and nakatulog tayo. O, diba? Ang mura lang ng binayaran natin, tapos nakatulog pa tayo. So, ngayon, tara na. Magpunta na tayo sa departures area. Ayan. Let's go. O, diba? At least, fresh tayo. Bagong ligo. Yan, naaalala ko, andito tayo noong first day, arrivals area. Hello, departures area. Let's check, saan ba yung Cebu Pacific dito? Oh, dun yung Cebu Pacific. Ayun na, nakikita nyo ba? 5J185 Manila, D19 to D24. Yun yung counter. And so, let's go sa letter D. Okay, so nakapag-check-in na tayo, nakapila na tayo. Ayan, ang haba ng pila na to. Actually, na-videohan ko na nitong nandito na tayo sa mismong bungad. Pero ayun, tingnan nyo, super haba ng pila sa likod. Ayoko na ipakita, pero mahaba. Kaya if ever, please, pumunta kayo dito kahit mga 3 hours before ng flight nyo. Okay, so tapos na tayo dun sa immigration area. Super dali lang, i-scan nyo lang yung passport nyo and okay na. Ito na tayo pupunta sa ating boarding gate, pero maghanap na muna tayo ng restaurant. Ayan, so kumain muna tayo dito sa KFC. Wala pa tayong kain. Let's go dito. Language, English, okay. Eat in. Ito, burger meal. Gusto ko chicken eh. So ito, sige. Wait, paano yan? Ay, isa lang. Ayan. Makain na tayo. Ngayon pa lang tayo kakain. Ayaw tayong kain kahapon, naalala nyo. Paano inaantok na ako, napapagod na ako, saka natulog na lang ako. Price, ang binayaran ko dito ay, ano ba total? 10,000. Okay, so since sa gate 113 tayo, sasakay tayo ng train going sa concourse. Dahil dun po ang area natin. Ayan, let's go. Here. Look. Ang cute. Ayan, para guys, alam nyo lang sa mga first timers, is dito po located yung Cebu Pacific. So sa concourse siya, sa gate 101 to 132. Then dito din located yung Philippines Air Asia. Then if ever mayroon kayong sasakyan dyan ng airline, dyan yun. Tapos sa Terminal 2 naman ito. If ever kung magko-Korean Air kayo, ganyan, di ba? So ito itsura dito. And buti na lang kumain tayo na doon sa mismong bago pa magpunta dito na may KFC. Kasi dito tignan nyo. Ano lang, Paris something lang. Tapos ayan lang, mga pasta-pasta lang, di ba? Paris baguette. Meron din dito. Ayan meron ding mga kainan. Do okay lang, wala namang regrets. Hindi mo na i-end tong mismong video na to. Kasi sa bandang dulo, sasabihin ko sa inyo yung realizations ko. Tapos yung kung ano yung naging expectation ko bago magpunta sa South Korea, ganyan. Tapos kung ano yung mga parang experiences ko na parang na-shock ako, ganyan.
So, yun po ang ating pag-uusapan sa dulong part ng video na to. Pero sa Pilipinas ko na yun ma-shoot. Dahil syempre, ayoko madaliin. Gusto kong ilistang mabuti kung ano yung mga nasa utak ko, kung ano yung mga maiisip ko pa. At yun yung i-share ko sa inyo. Ito po ang sa Manila 113. Pero next flight pa dyan. Okay, hello sa inyong lahat. And maaaring ang iba sa inyo nagtataka kung bakit biglang naputol na yung vlog. At ngayon po, yun na talaga yung katapusan ng mismong South Korea vlogs natin. But, hindi pa tapos dahil nga inia-announce ko na ang mga nanalo sa ating pag-giveaway na sinabi ko doon sa episode 1. Okay? Plus, wag po kayong mag-alala, meron pa tayong bonus episode na lalabas after nito na kung saan sasagutin ko dyan lahat ng budget, itinerary, frequently asked questions, lahat ng extra tips, realization, ganyan. And dapat nga dito yung realization tapos yung thoughts ko sa South Korea. Pero, napagdesisyonan ko na sa next episode na lang yun o dun sa bonus episode para compiled na lahat ng mga katanungan, lahat ng tips, dun ko na ibibigay, okay? So, ngayon po, tara na at i-announce na natin para mabilisan ng matapos itong vlog na to para hindi na humaba pa na doon kasi sa ating episode 1 is sinabi ko dun yung giveaway. Di ba po kasi nanalo po tayo ng 3 awards sa Klook. 2 local, tapos isang international award. Wow, thank you so much, Klook Central, saka dun sa local Klook Philippines for selecting us, okay? And thank you din sa inyong lahat dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi natin mararating yon. Lahat po kayo ay may ambag na puntos doon kung bakit tayo nanalo. Okay? So ngayon, nangako ako sa inyo na dahil meron tayong 3 awards, ay mag-sponsor ako ng 3 tao na kung ano ang gusto nyo i-sponsor ko sa inyo na may available sa Klook. And guys, disclaimer, ito po ay manggagaling po sa ating bulsa. Hindi po kay Klook, okay? So, kumbaga, bibilin ko kay Klook na nakaregister yung pangalan nyo, then ibibigay ko sa inyo yung QR code, ganon, and kayo na bahalang magpresenta sa mismong kung saan nyo ipipresenta, okay? So, magsimula na muna tayo doon sa 4 na Find My Locator, okay? Di ba naaalala nyo, yung Momax Products, nagpag-giveaway tayo niyan. So ngayon, i-announce na muna natin yon ang 4 na nanalo ng locator, okay? So number 1, ang nanalo ay si, ayan, Ana, okay? At Anen RQZ, okay? Yun yung nakalagay. So ilalagay ko dito na isa-isa yung mismo mga lumalabas, okay? Tapos, next is si Ayin, okay? So, ang username naman niya is @kolotsi_ayin. And next naman is si M, okay? So, ang username naman niya is @msamontehuy, okay? Then, last naman na nanalo ay si Fed, na kung saan ang username naman niya is @thepedsing, okay? O, diba? Tinrace ko isa-isa yan, guys. At tinignan ko pa yung pangalan nyo sa mismong profile nyo para hindi lang username ang itatawag ko sa inyo, diba? So, yun po. Congratulations sa 4 na yan. So, abangan nyo po kung paano ko kayo i-contact, kung sa email ba o sa mismong Instagram account nyo. So, depende, okay? So, siguro sa email na lang para sabay-sabay ko lang isa-isa. So, next naman is sa 3 mini power banks, okay? So, wala kasi dito sa atin ngayon yung power bank. Nasa Manila. So, hindi ko sa inyo maipakita, pero ito itsura ng mismong power bank na ipapamigay natin. So, ang 3 nanalo po ng power bank ay, una ay si Valerie, which is, ang username niya is @valerie.jpg. Then, next naman is si Christopher, which is, ang username niya is @im.2per. Wow. Witty ng username mo, ha? Tapos, and last but not the least, si Wilson. Okay? At ang username naman niya is @koyawel01. Okay? So, yun yung username niya. So, yun po. Maraming salamat sa sumali ng pag-giveaway natin ng Momax Products. Okay? So, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala dahil hindi pa ito ang huli nating giveaway. Napakadami pang giveaways na pinaplano ko sa inyo. Kasi syempre, give back, ganyan. So, abangan nyo pa, okay? Ito po ay una pa lang sa mga pag-giveaway natin, okay? And, mag-proceed na tayo sa Klook sponsorship winners, okay? So, ito guys, originally, 3 ang mananalo. Diba kasi meron tayong 3 awards. Pero, kung nanonood kayo ng mga live ko, ng mga live stream ko, ay meron kasing isang tao na kung saan nagbigay sa atin ng regalo. At ngayon, ang regalo na yun, parte doon
ay isi-share ko sa inyo. Kaya ngayon gagawin nating 4 ang piliin natin, okay? 4 ang pipiliin natin na i-sponsoran natin, okay? So, sa pagpili na to, bago ko sabihin sa inyo, kasi nakalagay dun sa form na confidential, hindi ko sasabihin, mga ganyan level. At tututuhanin ko yon. Tayo lang dalawa ang nagkakaalaman. Ikaw na nanalo at ako, at ikaw na nagsulat at ako. Yun lang, okay? Pero sasabihin ko kung taga saan kayo, okay? Yun lang naman na sasabihin ko. Kasi syempre, merong mga privacy things, okay? Meron doon mga nag-open up sa akin, merong mga naglabas na mga hinanakit. Grabe, nagulat ako, may ganon, at merong kung ano-ano pa man, okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo na mix po ang pagpili natin. Hindi ko binasa yung pangalan, okay? Hindi ko binasa yung pangalan, hindi ko binasa muna kung taga saan, hindi ko binasa kung ano yung pinapasponsor, and etc. Okay? So, to summarize, yung 4 na pinili natin, yung isa is mother siya, at nag-request siya ng hotel. Ayan. Something na hotel, okay? Para sa mga anak niya. At may story behind that. Pero hindi ko sasabihin kung ano. And next naman is, ang story naman is medyo may age na siya at gusto niya mag-solo travel. And I think kaya siya yung pinili ko dahil alam ko yung feeling ng solo traveler and alam ko yung feeling na natatakot, okay? At the same time is alam ko yung feeling na kapag dating mo dun sa destination is parang may kabakang mararamdaman. Pero siya, first time niya magsa-solo traveler sa age niya, okay? So, hindi ko na i-mention yung age, pero ang gusto ko lang sabihin sa point na to, it's not too late to start solo traveling, okay? So, ito, i-sponsoran ko siya nito para tawag dito, para kumbaga ay ma-boost ang kanyang drive to travel more, okay? Sa age niya, okay? So, next is son. Anak siya na kung saan yung mother niya is bonding nila is pag-watch ng vlog natin. So, kinwento pa kung ano yung mga ginagawa, ganyan. Then, etc. Yung mga plano nila, mga ganyang level. And super long ang kwento nito. And last but not the least, ang pinili natin ay isang teacher. Okay? So, teacher. Why? Kasi alam ko po ang mga kapaguran ng mga teacher. Kasi meron akong mga naging close talaga na teacher before. Like, no elementary ako, high school, college. And meron din ako mga friends na teacher ang magulang, ganyang level. So, alam ko ang pagod, lalo na kapag ka sa public school nagtuturo. So, mas doble yung trabaho, ganyang level. So, yung isa, teacher ang pinili natin kasi deserve niyang magpahinga. Okay? Deserve niyang magpahinga, deserve niyang mag-rest, at deserve niyang maglibot. So, yun po. Number 1, mother. Number 2, medyo may age na mag-start pala mag-solo travel. Then, number 3 is anak. Tapos, number 4 is teacher. Okay? So, kayo na lang bahala kung sino dito ang iisipin nyo doon. Okay? So, ito pong napili natin ay hindi to in particular order. Okay? So, number 1 is si Vincent Bren Tahor. Okay? From Cainta, Rizal. So, ilalagay ko dito yung pangalan. Ilalagay ko din dito kung taga saan siya, at ilalagay ko din dito kung ano yung pinasponsor niya na i-sponsor natin. Okay? So, next is si Patrick Mandy from Herona, Tarlac. Okay? So, ilalagay ko dito yung pangalan, yung kung saan siya galing, at kung ano ang nirequest niyang Klook activity. Okay? Then, next is si Michelle Peña from Valenzuela City. Okay? So, again, here's the name. Tapos, ito po ang Klook activity na ating i-sponsor sa kanya. Then, next is si Joanne Cristina De Ere from Caloocan City. Okay? And ilalagay din natin dito ang kanyang ni-request. Okay? So, yun. Actually, nakakatuwa. Nakakatuwa mag-give back. At nakakatuwa na kung saan ay napapasaya nyo ako sa mga komentong binibigay nyo. And at the same time, ito, i-give back ko sa inyo. Deserve nyo yan. Deserve nyo yan. And sana marami pa tayong pagsamahan. Sana marami pa tayong mga gawin. Okay? So, yun po. Thank you so much po sa pagsali ng ating giveaway. And sa mga hindi nanalo, please, huwag kayong ma-hurt. Okay? Huwag kayong mag-alala. Madami pa tayong plano dito sa ating channel. And thank you so much for supporting me and supportahan nyo sana ako hanggang dulo. And alam nyo, habang pinifilm ko tong mismong vlog na to, bago magsimula yung Korea, tayo po ay 30,000 kyaw na mismong subscribers. At ngayon po, 33,570 tayo kasalukuyan. Ayan, malapit na mag 33,600. So, thank you so much sa pagsuporta. And again, kapag meron kayong tanong, kung meron kayong travel questions, feel free to hit me sa Instagram account kasi sumasagot po ako dyan, lalo na kapag hindi ako busy. So again, Ivan Digosnan po.
pagtatapos na to ng ating South Korea vlogs. Maraming salamat. Kasamnida. Wow! Kasamnida sa mga panood ng ating vlog. At abangan nyo ang bonus episode na susunod after this one na kung saan sasabihin ko doon lahat ng budget, itinerary, magkano nagastos natin sa mismong South Korea trips natin. Okay? Again, ay Banigusan po. So, yun lang. Thanks!